Kamusta po kayo? Kamusta po? So before we start, pa-comment po ng names nyo and then LPT sa dulo. Ayan guys. Name and then LPT sa dulo. Ayan. Good morning po. So ito, pakibasa guys, pakibasa. Success favors those who take action and make things happen. So hindi lang yung puro wishful thinking lang na papasa ako, magtatap ako, ganyan-ganyan. Dapat may action din, guys. So kayo mismo yung gagawa ng paraan para magkatotoo yung iniisip natin or yung pangarap natin na makapasa sa board exam. Wag lang LPT soon, LPT soon pero hindi naman gumagawa ng action, hindi naman talaga nagre-review, hindi nagsa-sacrifice, hindi nag-e-effort. Okay? So mag-effort po tayo guys if gusto talaga nating pumasa, no? Kung gustong-gusto talaga natin 'yan, may paraan, okay? Ako noon kahit brown out, ayan, nagre-review talaga ako kahit brown out. Hindi ako maka-attend ng review center ko online kapag brown out, pero binabasa ko na lang yung mga materials ko. Nagbabasa na lang ako. So, and sana hindi mawala yung values natin, no? Hindi mawala na, alam ko na stress kayo, na marami kayong iniisip, maraming problema, pero it's not, hindi yun rason, hindi yun reason para maging rude to anyone, no? Be always kind po. Okay? Kasi mas masarap yung success kapag may kasamang, kapag grateful at saka with kindness. Okay? Ayan, number one po tayo. Number one, pa-comment po ng answers natin. Pa-comment po. Test ko muna yung pen ko kung gumagana. Sana hindi siya nagloloko. Ayan guys, basa guys, basa. Participate po tayo para may active learning. Talagang gamitin po talaga natin yung utak natin para sagutan to. Hindi yung passive learning lang na inaantay lang natin yung tamang sagot. Kasi alam ko may ibang mga ganun talaga, inaantay lang nila yung tamang sagot eh. Dapat try talaga natin na answeran. Gamitin talaga natin yung ulo natin, yung brain natin kahit na masakit sa ulo. Ayan, ayan po. So dito guys, number one, which type of graphics is most effective for use on computer screens when preparing instructional materials? A, blinking or flashing graphics. Yung ano ba, yung mga blinking, mga flashing na mga animations, graphics dyan, yun ba? B, graphics with intricate designs, yung mga madaming designs guys, sobra-sobrang designs, no? C, simple graphics paired with text. D, graphics featuring light colors. So dito guys, ang pinaka most effective uh, na ano uh, na gamitin para sa mga natin, sa mga slides natin, pag nagpe-prepare tayo ng instructional materials, ang pinaka-effective po ay letter C. Simple graphics paired with text. Hindi yan si letter D kasi ano lang siya graphics featuring light colors pero wala naman siyang text. Ang pinaka-importante kasi talaga guys na ma-highlight yung text, yung content ng ating mga presentations or ng ating mga instructional materials. Hindi yun yung pinaka priority natin, yung content, hindi yung designs, hindi yung hindi yung mga graphics, no. Although maka-help naman yung graphics sa engagement para makuha yung interest ng mga students, pero dapat simple lang siya. Simple lang, hindi siya extensive, no. Hindi siya sobra-sobra, hindi siya sobrang ang dami ng colors na pinaghalo-halo diyan or nagbi-blink, nagfa-flash, okay? So ang sagot dito, kapag most effective, simple graphics paired with text. Sabi dito ni Ma'am Bian, pinagalitan ako ng prof dati dahil sa daming transitions. Ayan, yung mga madaming transitions, iba-iba.
Tapos may mga stickers, may mga gumagalaw-galaw diyan, daming design. So, hindi 'yon ano, hindi siya okay. Mas okay kung simple lang and mas na-highlight yung content, hindi yung ano niya, designs. For let lang po ako, Sir Victor. Sabi ni Ma'am MM, dapat malaki yung text, readable kahit nasa likod. Yes po, dapat gamitin natin yung rule of six. Rule of six. Dapat alam niyo yan, guys. Six slides, tapos um, six words. Ay, six slides. Sorry, sorry. Six lines, tapos six words. Ayan, guys. So, meron tayong intrinsic at saka extrinsic. Extrinsic motivation. Dito guys, anong sagot natin? Pabasa po. So, mahaba, no? Sa Prof. Ed guys, mas mahaba pa dyan yung babasahin nyo. So, dapat, kung mahilig kayong magbasa, advantage nyo yun. Okay? Pero sa mga hindi pa sanay magbasa, sanayin nyo na ngayon pa lang na magbasa ng marami kasi marami talaga kayong babasahin. Prof. Ed hanggang sa major, ang daming babasahin guys. Number two, which phrase indicates that the student is intrinsically motivated to read, given that that they enjoy science-based books and are encouraged by their parents to do so. Pag intrinsic, guys, letter A, the student reads science books to achieve the highest grade in the class. So, intrinsic ba yan? Extrinsic. Letter B, the student immerses themselves in science literature because they are passionate about understanding how the world works. C, the student chooses to read science books to gain recognition during family discussions. Letter D, the student engages with science-based reading materials to prevent their parents from imposing additional reading assignments. So may punishment, no? Kapag hindi niya binasa. So, unang-unang tanggalin na natin dyan, guys, si letter D. Kasi, ayan, no, mag-impose yung parents ng additional reading assignments pag hindi niya binasa, no? Pag hindi siya nagbasa. So, extrinsic yan. Basta, kasi ang intrinsic, guys, within, within yourself, within ourself, dapat yung motivation. Nanggagaling yung motivation within ourself. Kapag extrinsic, pag sinabi ng extrinsic, yung letter N, extrinsic, yan yung nanggagaling sa influence outside ourselves. For example, sa parents, sa community, sa peers natin, na-influence tayo or dahil dyan yung galing sa labas yung motivation, ang tawag dyan extrinsic. So dito, pag intrinsic guys, ang answer po, sorry guys. Letter B, the student immerses themselves in science literature because they are passionate about understanding how the world works. So hindi siya na-influence sa labas or sa outside ng student, kundi sa loob niya kasi gusto niyang magbasa guys. Dahil passionate siya magbasa and gusto niyang ma-understand how yung world works. Gusto niya ng ng mga knowledge or learnings, gusto niyang matuto kaya letter B kasi within the student. Yung ano naman, letter A, the student needs science books to achieve the highest grade in their class. So, highest grade, guys, pag highest grade, mga achievements, extrinsic yan. Kapag mga achievements, mga rewards, ayan, extrinsic din yan. Letter C, the student chooses to read science books to gain recognition. Ayan, recognition na naman. So, ano din, achievement, extrinsic. Okay, so answer natin dito kapag intrinsically motivated. Ayan, letter B po. Next question, number 3. Ang tagal ko na wala, guys. Ngayon lang ako ulit nag-live. So, medyo nakakamiss din. And kapag araw-araw, nakaka-drain din. Kasi ang hirap na no, ang hirap ng nag-work ka and then nagtuturo. Letter B, pa-comment po. Ay, letter B. Letter, number 3, pa-comment po na answers natin. So, ang dami dito nag-answer ng C, B. Ayan, basa po. Tingnan po natin mabuti. So, dapat sa pag-take ng exam, hanapin muna natin yung keywords natin, guys. Keywords para hindi tayo mabubudol. So, hanapin natin yung keywords bago tayo
cancellation method or yung tatanggalin na natin yung mga hindi possible na answers. Yung mga unang-unahin natin yung pinakahalata talaga. Letter A, ayan. Okay, number 3. How can parents and the community assist in delivering the curriculum? So, paano ba nagko-collaborate yung parents at saka yung community natin sa pag-help or assist to support sa delivering ng curriculum? Guys, una dyan, letter one, letter one. Sorry. Yung number one, number one, guys, tama po yan. Providing access to community facilities such as basketball courts for school activities like PE. So, pino-provide nila yung access ng mga, di ba, for example, yung mga barangay natin, di ba, pinapahiram nila yung mga basketball courts, ayan, guys, um, para sa mga school activities sa PE, ganyan. So, number two, kasama din po ang number two, permitting school visits to local historical sites. Kasi may immersion, guys, di ba? May experiential learning. Meaning, yung, kunyari, meron tayong mga historical sites sa area natin, sa local area natin, no? Pinapayagan natin yung mga school, yung mga students na mag-visit doon para makita talaga nila yung historical sites. 'Di ba? May experiential learning, may experience talaga nila, no? In yan, kaya kasama po 'yan. Number three, kasama ba 'yan? Ensure children receive study supervision at home. Kasama po ba 'yan? Guys, ang role ng parents and the community, hindi lang po hindi lang po sila yung nagbibigay ng values sa mga anak nila or sa mga students, kundi sila din po ay tumutulong para maging continuous yung learning ng mga bata, guys. So, ang kasama po ang number three, ensuring children receive study supervision at home. Dapat ang learning po, hindi lang siya nag stop sa school. So, dapat hindi lang siya nag stop sa school. Dapat continuous siya. Continue pa rin siya pag uwi nila ng bahay. Dapat i-supervise pa rin ng parents kung nag-aaral pa ba yung anak nila, kung ginagawa ba yung assignments, yung mga homeworks. So dapat ini-ensure nila na yung mga bata ay patuloy pa rin sa pag-aaral. Okay, so answer natin diyan ay number 1, 2, and 3, letter C. Okay po. Nakuha po ba? Ayan. Okay, next question po tayo, number 4. Number 4. Pa-comment po na answers natin sa number 4 and meron na po dito letter C, letter D, letter C. So nag-aaway-away sila. It's either letter C or letter D, no? So tinanggal na agad nila yung pinaka-obvious na hindi naman talaga sagot. Si letter A at saka si letter B. So number 4, Teacher Mika is teaching a lesson on the human digestive system. Which of the following provides the most direct, guys, most direct and hands-on learning? So pinaka-ano talaga natin, pinaka-direct talaga natin is, guys, yung ano, 'di ba? Yung realia. Kasi real life objects na talaga 'yon. Kaso walang realia dito. So ano yung susunod doon? No? Pag pinaka most direct and hands-on learning, dapat yan talaga yung nahawakan talaga ng bata, real talaga yan, no? Based sa real world context talaga pag ano most direct. So dito pag drawing, ayan, drawing of human digestive system, so hindi, no? Hindi siya direct and hands-on. Video lang, so visual lang, no? Hindi rin kasi video lang. Letter C or letter D? Guys, ang answer po natin
It's letter C, model of the human digestive system. Kasi si diagram hindi po siya hindi yan yung pinaka-direct. Yung pinaka-direct guys, yung model of the human digestive system. Kasi na-manipulate na nila yan guys eh. So for example, yung human digestive system hindi man siya yung real, pero yan yung model or ginagaya niya yung katulad mismo nung real talaga na human digestive system. So yan yung meron tayong mga ano niyan, yung instructional materials na model ng human digestive system na pwede mo siyang manipulate, no? Pwede mo siyang makita, magalaw. Yun po yung pinaka most direct and hands-on learning experience po dito. So ang answer po natin, letter C, model of the human digestive system. Okay, next question po, number 5. Bakit number 6? Wait lang po ha. Nawala yung number 6 ko, guys. Number 5 ko. Ayan. Ayan, guys. Pa-comment po na answers natin sa number 6. Nawala yung number 5 ko. Ayan, number 6. Number 6, pa-comment po na answers natin. Letter C, letter D, letter D. Okay po. Number 6, when a curriculum is designed based on the humanistic approach, guys, humanistic approach, which characteristic is most applicable? A, highly child-centered. B, excludes the hidden curriculum. C, minimizes the importance of the informal curriculum. Letter D, focuses on the child's cognitive development. So dito guys, tanggalin na agad natin si letter B. Ayan. Exclude the hidden curriculum. Kasi yung hidden curriculum yan yung ano guys, yan yung natututunan ng students na na hindi naman siya nakalagay sa curriculum. For example, yung time management, ayan guys, time management, yan. Tapos yung letter C, minimize the importance of the informal curriculum. Informal curriculum, hindi rin yan yung tamang sagot. Guys, yung informal curriculum, yan yung natututunan nila outside, okay? Outside the curriculum. Yung mga influences from peers, dyan po. Answer po natin is letter A. Highly child-centered. Highly child-centered po ang tamang sagot. Kasi ang humanistic approach po, it's all about sa whole development of the child. So, ibig sabihin sa ano niya, sa social, intellectual, wait lang po, nagloloko na naman yung ano ko, yung pen ko. Intellectual, sa development niya, so hindi lang sa cognitive development. So tanggal si letter D. Hindi lang siya sa cognitive development. Holistic siya. Dapat highly child-centered. So sa social, sa intellectual development. Yan po. Sa emotional, ayan po. Okay. Next question po tayo. Next question number 7. Comment po ng answers natin. Ayan po, pa-comment po. So, napansin nyo guys, konti lang yung viewers natin kasi ganto si TikTok kapag ano, matagal ka na hindi nag-live. Pag nag-live ka ulit, wala na masyadong viewers. Pero pag araw-araw ka nagla-live, ang daming viewers. Ayan na po ang mga answer. Umuulan na po ng letter B, B, B. So, beware sa mga words na not. Ayan, not, except, mga ganun guys. Number 7, which of the following is not a general guideline for creating effective PowerPoint
presentations. Alin dito yung hindi, no? Hindi okay or hindi advisable sa pag-create ng effective PowerPoint presentations. Letter A, use graphics and illustration to support ideas. B, use extensive animations to capture students' attention. C, use bold in italics for emphasis but avoid overuse. D, use color, audio, and music to engage without overwhelming senses. So dito guys, ang answer po natin, magtanggal muna tayo. Okay. Letter A, use graphics and illustrations to support ideas. Yes, no? Dapat lang, no? Gumamit tayo ng mga graphics, mga pictures, and mga illustrations to support ideas kasi mas makatulong talaga yan para mas maintindihan ng mga viewers mo yung pine-present mo. At saka yung mga ideas na sinasabi mo, mas makatulong po yan. Kaya kasama po yan. Kasi dito ang hinanap natin yung not. Ibig sabihin yung negative yung hinahanap natin. So kasama po yung letter A. Letter B, yung letter C muna. Letter C, use bold and italics for emphasis but avoid overuse. So yes, di ba? Dapat naka-bold at saka naka-italics din para ma-emphasize yung mga words, yung mga keywords, di ba? Pero avoid overuse. So dapat wag naman lahat ng lahat ng mga sentences na ilagay natin naka-bold at saka italics, no? So, kasama din yan, guys. Letter D, use color, audio, and music to engage without overwhelming the senses. Yes, kasama din po. Dapat may color din, and may audio din, at saka music kasi mas engaging kapag may mga tunog, may mga videos, di ba? Okay, so kasama yan. Ang answer po natin dito sa number 7 ay letter B. Use extensive animations to capture students' attention. Pag sinabi kasi nating extensive, guys, yan yung sobra-sobra na. So, sobrang daming animations na yung nandyan. Wala na, di ba, dapat mag-focus tayo sa content, hindi sa mga designs, sa mga animations, sa mga graphics. So, dapat hindi naman sobra-sobra na. Hindi dapat extensive. Okay, next question po tayo, number 8. If you are looking sa reviewers, guys, na gusto nyong gamitin sa ProfEd at saka GenEd, so meron akong Macboards. Just PM me sa page ko sa Blue App, no? Search nyo lang Sage LPT and then magsasend po ako dun ng details, okay? If you're looking for Macboards exams or practice exams na based from let previous questions. Mga ano talaga, mga questions talaga. Pati yung mga questions na naalala ko talaga na lumabas. So, based siya doon. May mga ginawa akong questions doon based sa mga last na lumabas. So, just PM me sa page ko po. Ano po, no. For only ano guys, no, 99 pesos lang, 99 pesos. Tapos ano yun, nasa 6,900 questions and answers po. So yung iba doon, ginamit ko talaga siya during my review journey. So yun, ginamit ko siya guys. And then, alam ko na makatulong talaga yun and reliable yun guys kasi ako yung nag-search talaga. Kasi ako guys, nung nagre-review ako, hindi ako nagdedepende sa mga answer ng reviewers ko. Talagang guys, pag feeling ko mali yung answer nito, i-research ko talaga yan. Hindi ako matutulog, hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung ano yung tunay na sagot. Kasi hindi ako basta-basta maniwala, guys. Ganun ako kaarte nung nagre-review ako. Hindi ako basta-basta maniwala sa mga reviewers na nabibili ko, yung mga hard copy or mga soft copy. Kailangan, ini-research ko talaga yan isa-isa. Ganun po. So number 8, which of the following does not? Ayan, may does not na naman guys. So not, dapat ganyan, lagyan na natin agad ng circle pag sa mga answer sheet, ay sa mga questionnaire, yung questionnaire nyo guys sa mismong drawingan nyo lang guys, yung mga ganito, para hindi kayo mabudol. Not qualify as an external factor of factor influencing a person's reading perspective. So dito, 'di ba, na-discuss na natin kanina yung intrinsic at saka extrinsic. So dito guys, ang hinahanap natin yung extrinsic, okay? Yung hindi extrinsic, yung hindi galing sa external factor. So dito, parental encouragement, external 'yan, 'di ba? External kapag pag sa labas. So dito, rewards for achievement, external din. Kasama yan. Letter C, peer influence. Syempre, external din. Ang answer natin is letter D, personal interest. Kasi internal na yan or intrinsic motivation.
Okay po. Ayan, ayan. So, next question po tayo, number 9. Ayan guys, maliit yung font. So, ano na lang, paki-zoom in na lang yung mga mata natin. Palakihan na lang ng mata, guys. Palakihan ng mata. Sana mabasa nyo pa. Thank you po, Ma'am Shasha, for the rose. Ayan. Basahin mabuti, guys. Basahin po nating mabuti. Okay, sure na ba? Final na ba yung mga answers natin, guys? Okay, number 9. Numerous studies have highlighted key elements of effective classroom management, such as starting the school year with a focus on positive management, organizing the classroom for effective management, and establishing rules and procedures. How can these components of classroom management be characterized? 1. Reactive. 2. Preventive. 3. Proactive. Okay? Una-una, keywords natin, starting the school year with focus on positive management, organizing this classroom for effective management, and establishing rules and procedures. So guys, ano dapat yung um, alin dito yung sa tatlo, yung components para na may apply natin sa classroom management natin, guys. So yan, si proactive kasama po yan. Kasi when we say proactive kasi, yung gumagawa na tayo ng mga uh, countermeasures, no? Gumagawa na tayo ng mga ways para ma-prevent yung mga possible na mangyari sa classroom natin. So, nag-establish na tayo ng rules, ayan, nagpa-plan na tayo, okay? Yan po ay proactive para um, hindi, okay, okay. Okay, next. Number 2, preventive, siyempre, yan din po, gumagawa na din tayo ng strategies, okay, mga strategies para sa classroom management natin. So, 'di ba guys, gumagawa tayo ng rules starting sa school year natin. Yun po ay preventive at saka proactive po siya. Pag reactive naman, hindi po 'yan ang tamang sagot. Ang answer po ay 2 and 3. Pag reactive kasi guys, ibig sabihin, tsaka mo na sinusolusyonan yung isang bagay or tsaka ka na may gagawin kapag nangyari na siya. So for example, hindi ka naging preventive or proactive, hindi ka nag-establish ng mga rules mo sa starting school year. Tapos during the school year, no, ang iingay ng mga estudyante mo, wala silang mga routine, wala silang mga um, ang tawag dito, discipline kasi at doon ka lang gagawa ng mga rules kapag nangyari na 'yon. So, ang example po noon ay reactive. Tsaka ka lang gagawa ng paraan kapag nangyari na yung isang bagay. Okay, next question po, number 10. Tandaan nyo yun guys ha, yung establishing rules sa starting ng school year kasi lumalabas din yun eh. Number 10, ba-comment po na answers natin. Letter B, 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 B. Number 10, in a district math contest, what is the most effective method for choosing representatives that highlights the human and social functions of the school? So, ibig sabihin, dapat fair. Fair siya, guys. No? Dapat inclusive.
Hindi dapat siya exclusive sa pagpipili ng representative. So, ano po? Letter? Ano po? Wait lang. Keywords natin, most effective method for choosing representatives. Letter A, the teacher appoints student to participate. Appoints. So, siya mismo yung namili. Si teacher mismo yung namili. Wait lang. Mali yan, guys. Siya mismo yung namili, nag-appoint kung sino yung magpa-participate. So, hindi siya, guys, no? Hindi siya. Unfair siya. Unfair. So, letter C. Select Joshua, who comes from a low-income family but possesses strong mathematical skills. So, pinili mo, namili ka ulit, selective ka ulit, no? Kasi select Joshua. So, hindi rin. Letter D, select Mark Davis. So, mali na yun agad. Kasi nag-select na naman, selective. So, dito, ang answer po ay letter B. The teacher administers competitive exams in math to identify the best representative. So, fair talaga siya. Kung sino talaga yung makapasa or yung pinakamataas sa competitive exams in math, yun yung magiging representative ng class. Ayan po. Ayan, ayan. So, last question po natin ito. Pa-comment po, ilan ang nakuha natin? Anong score po natin, guys, out of 10? Ayan. Passing score, guys, 7. Okay? Passing score, 7. Pa-comment ng scores natin, 8. 8. Ayan. 9. Wow, wow. Reviewer, specifically sa practice teaching, wala po, ma'am. Ay, wala po, sir. No, wala akong reviewer po nung specifically sa practice teaching. Pero meron naman yung mga hard copy yata, yung mga books talaga na nabibili natin. Sa Lorimar yata meron yun eh. Parang alam ko meron doon. 9, 8, 9. Ayun ang tatas ng score. 1 kasi late si Sir Sep. Ay, upload ko na lang to, sir, para mapanood nyo. Last two questions kay Lil Hawk ang naabutan niya. Ayan. So, i-upload ko na lang po para mapanood nyo. Ayan. So, maraming salamat for spending your time with me and I really pray na na maka top kayo ng board exam or magkaroon ng high rating, guys. Wag lang kayong mag-aim ng ng basta makapasa lang or 75 kasi magsisisi kayo, guys, no? Marami ako nababasa, guys, no, na nagsisisi sila bakit 75 lang yung let ratings nila. So meron yung nag-message sa akin kung pwede ba daw niya mag-take daw siya ulit kasi nagsisisi siya sa 75 daw nung wala pa rin siyang work tapos nahirapan siya. Kasi guys, no, pag mataas yung yung ratings natin or mataas yung ratings natin, no, mas maano din siya, no, advantage siya kapag mag-apply ka ng work. Okay? Ayan, maraming maraming salamat po. So, thank you and bye-bye.